Kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa'yo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa. Aming Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang Diyos naming dakila. Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa'yo. Kasabay ng panyaya ko na makisa tayo sa misang ito ay ipanalangin pa rin natin na patuloy sana na yung restriction ng COVID-19 ay paunti-unting alisin upang tayo makapamuhay ng maayos, mapayapa katulad ng dati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay namumuhay sa daigdig na ito na dapat kailangan natin ating kapwa. Kaya ang utos ng ating Panginoon na mahalin sila ay dapat natin sundin, katulad ng pagmamahal natin sa Kanya. Kung tayo man ay nagkulang sa pagmamahal na ito, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luwa ko nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria laging Birhen, sa lahat ng anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, dapat manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, Tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Dagdagan mo sana, O Diyos, na makapangyarihan at walang hanggan ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang makamit ang iyong mga pinangako at ibigin ang ipinag-uutos mo. Alang-alang sa anak mo sa Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapihin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoong batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoong buhay, siyang tagapagligtas. Matibay kung buog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami mamuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan niyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya, sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano ba't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap
Sila rin ang nagsabing tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, wika ng Panginoon. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Nang panahon yun, narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Kaya't nagtipon-tipon sila at ang isa sa kanila na dalubhasa sa batas ay nagtanong upang subukin siya. Guro, alin ang pinakadakilang utos sa batas? Sinagot siya ni Jesus, ibigin mo ang Panginoong iyong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, at ng buong mong pag-iisip. Ito ang pinakadakila at pangunahing utos. Ang ikalawa ay katulad nito. Iibigin mo ang iyong kapwa ng gaya sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauwi ang lahat ng batas at ng mga propeta. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa isang counseling session, naroroon yung asawang lalaki. At halos umiiyak ang tao ito. Ang sabi niya, hirap na ako. Ang asawa ko ay mas grabe pa sa Diyos. Pagod na ako sa pagtatrabaho. Hirap na akong pakikisama. Ang asawa ko ay mas grabe pa sa Diyos. Patuloy ang sinasabing problema ng lalaking ito. Nang siya ay matapos, ang unang tanong ng counselor, napuna ko na sinabi mo ng ilang ulit, maraming beses, na ang iyong asawa ay mas grabe pa sa Diyos. Anong ibig mong sabihin? Father, ang Diyos ay may 10 utos lamang. Pero yung asawa ko ay mahigit na 100 ang utos sa akin. Sa weekend, nagtatrabaho siya sa weekend, pero Biyernes pa lamang halos hindi na ako makatulog sa dami ng inuutos niya para gawin ko sa Sabado at Linggo. Mas grabe pa siya sa Diyos. Minamahal ko mga kapatid, ang karanasan, ang nararamdaman ng taong ito ay nararamdaman ng mga tao ng panahon ng ating Panginoon. Kung babalikan natin ang Old Testament, ang kasunduan ng Diyos at ng bayang Israel. Ang sinasabi ng Diyos noon, ako ang iyong Diyos at ako lamang ang iyong sasambahin at susunod ka sa lahat ng mga utos ko. At dahil ikaw ang aking bayan, ikaw naman ay pagsasanggalan ko, protection, security, lahat ay ibibigay ko sa iyong kasaganaan. At dahil dito sa covenant na ito, nagbigay ang ating Panginoon ng 10 Commandments kay Moses sa Mount Sinai. At ito ang basihan ng lahat ng batas. Subalit dumating ang mga Pariseo.
Yung mga Pariseo na sinasabi nila na sila ay may pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan, dalubhasa sila sa batas. At dahil dito, ginawa nilang ininterpret nila ang 10 utos ng Diyos. Interpretation after interpretation, at sinasabi na ang lahat ng ito ay commandments ng ating Panginoon. Nagdumating sa 613 commandments. At dahil dito, hirap na hirap ang tao. Katulad ng hirap na sinasabi ng asawang yun. Nang dumating ang ating Panginoon, nalaman niya na ang hirap na dinaranas ng mga tao. Kaya ang ginawa niya, sinamarize niya ang 10 utos ng Diyos. At ito nga ang nasa banal na ebanghelyo ngayon. 2 utos lang. Ang sagot niya na inaasahan ng mga Pariseo ay isa pinakadakila, subalit 2 ang isinagot ng ating Panginoon. Una sa lahat, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. At in conclusion ng gospel, sinasabi niya, dito napapaloob ang lahat ng batas at ng mga propeta. So lahat ng teaching sa scriptures, Old Testament and New Testament, ay dito nakabase sa 2 batas o commandment na ito. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya't hindi natin pwedeng paghiwalayin ang batas na ito. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Yung sa sagot ng ating Panginoon, na hindi natin dapat paghiwalayin ito, ito ay napapaloob na yung lakas na yon ng isa ay lakas ng 2. Ang commandment na isa ay doon sa 2. Kaya sinasabi nga dito ng ating Panginoon, dapat nating sundin siya. Nasa simula, ayun ang purpose ng ating Panginoon. Pero ang problema, pinaghihiwalay natin mga Kristiyano. Pinaghihiwalay natin yung 2 batas na yun. Marami ang nagsasabi na mahal ko ang Diyos. Susundin ko ang batas ng Diyos. Pero ang pagmamahal na yan ay hindi ko pwedeng ibigay sa aking kapwa. Halimbawa, marami nagsisimba. Maraming nagdarasal, maraming mga nagdodobena. Pero kung titignan natin ang relasyon nila sa kalang kapwa ay napakasama. Pakikipagkapwa lamang sa kanilang tahanan ay hindi mo nakikita yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa opisina, hindi mo makikita yung tunay na pagmamahal dahil may mga corruption, may panluloko, may mga injustice na nagagawa. Sa pakikipagkaibigan, makikita mo, nagmamahal nga sila, nagsisilbi nga sila, pero yung kanilang motive, interiorly, ay wala at iba. Selfish pa rin ang motivation ng kalang pagsilbi at pagmamahal sa kapwa. Kaya't yung sinasabing pagmamahal sa Diyos ay hindi nakikita sa pagmamahal sa kapwa. At anong sinasabi ni San Pablo sa mga taong ito? Ang sinasabi ni San Pablo dito in 1 Corinthians chapter 13, sinasabi niya, if I have, kung ako man ay mayroong malakas na pananampalataya, it can move mountains. But if I don't have love, I am nothing. Kung ako'y walang pagmahal, ako ay walang kabuluhan, kahit malakas, malaki ang aking pananampalataya. Tignan natin ngayon ang pagkikipag-ugnay ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Una sa lahat, ang pagmamahal sa kapwa ay patunay o patutuo ng pagmamahal sa Diyos. Kung tayo nagmamahal sa ating kapwa, yun ay patutuo na minamahal natin ang ating Panginoon. Kaya nga't sinasabi ni San Juan, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos
Subalit napupuot naman sa kanyang kapatid. Siya ay sinungaling. Kaya nga, kung talagang nagmamahal tayo ng ating kapwa, ito'y patunay na nagmamahal tayo sa ating Panginoon. Secondly, ang source ng pagmamahal sa kapwa ay dapat pagmamahal sa Diyos. Mahirap magmahal sa kapwa. Mahirap magmahal honestly, sincerely at totoo sa ating kapwa kung walang pagmamahal tayong nadarama sa ating Panginoon. Napakahirap magmahal sa kapwa kung ang iyong kapwa na tinulungan mo halimbawa, pagkatapos naman ay ikaw ay kanyang sinisiraan o kinukutya, mahirap magmahal. Mahirap magmahal sa isang asawa na hindi tapat sa kanyang sinumpaan. Pero marami pa rin ang nagsasabi, Father, hindi ko pwedeng hiwalayan yan. Kasal kami. Nangako ako sa Diyos. So ang foundation ay Diyos pa rin. Napakahirap magmahal sa mga tao na tinulungan mo na ng lahat, pero sa huli ikaw pa rin ay masama. Napakahirap kuminsan magmahal ng isang biyanan kung ang nakikita lamang niya ay pagkakamali, pagkukulang ng kanyang manugang. Napakahirap mahalin ang isang biyanan. Pero kung narurunang pagmamahal ng Diyos, ang lahat na itatanggapin mo, ang lahat ng ito'y pagpapasensyahan mo, at pagmamahal pa rin ang ibabalik mo. Ang ikatatlong bagay sa ugnayan ng pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa ay isinasaayos ng pagmamahal ng Diyos. Isinasaayos ng pagmamahal ng Diyos. Kung minsan ang ating pagmamahal ay labis, kung minsan ang ating pagmamahal ay kulang, at dito nagsisimula ang away, ang selos. Pero kung naroon ang tunay na pagmamahal ng Diyos, ang lahat ng ito ay aayusin niya. Balanse. Walang kulang, walang labis, walang naapi, at ang mararamdaman ng bawat isa ay tunay na pagmamahal, kapayapaan, at tunay na pakikiisa. Minamahal kong mga kapatid, kung ito ang utos ng ating Panginoon, dapat nating sundin ang pagmamahal ng Diyos at sa kapwa. Si San Juan, ang apostoles, siya lamang ang hindi namatay na martir sa mga apostoles. At dahil dito tumanda na siya ng tumanda, hanggang siya ay mapunta sa island ng Patmos. Doon siya itinapon sa island of Patmos. At dahil matanda na siya, every Sunday para siya pumunta sa misa, ay dinadala siya, binubuhat ng kanyang mga disciples. And every Sunday, isa lamang, sa tagal ng panahon, isa lamang ang lagi niyang sinasabi, my children, I have only one message. And my message is, love one another. Ilang taon, paulit-ulit, every Sunday, ang message na ito ni Saint John. And one time, sinabi ng kanyang disciples, tinanong niya, Master, bakit iisa lamang ang iyong message sa amin? Ang sabi niya, because that is the commandment of the Lord. And if you follow ang pagmamahal sa iyong kapwa, that is enough. Ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kabuluhan. Ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan. Kung gagawin natin ang utos ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanako sa mga impyerno, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon na magsugod nawa siya ng mga misyonerong maghahatid ng mabuting balita sa lahat ng bansa upang makilala ng lahat ng tao ang dakilang pagmamahal ng Ama na nasa langit. Buong pananalig nating sagutin, Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Humanap nawa ang simbahan ng mga bagong paraan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo at patuloy na manindigan para sa buhay at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tumuling nawa ang bawat Kristiyano sa gawaing pangmisyon sa simbahan sa pamagitan ng panalangin, pagpapakasakit at material na tulong. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magtiwala nawa ang mga leader ng pamahalaan sa Panginoon bilang bukal ng lahat ng kapangyarihan at ilaan ang sarili sa kapakanan ng bayan, lalo na sa mga programa na makabangon sa hirap na dala ng pandemya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mag-alab nawa ang pagmamahal namin sa bayan at masigasig kaming kumilos para sa kapakanan ng mga mahihirap na wala ng trabaho at kabuhayan, nagkasakit at namatay dahil sa COVID-19. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Bigyan nawa ng lakas ng katawan at pag-iisip ang mga scientists, doctors, nurses at mga frontliners sa kanilang mga gawain ng paglilingkod sa lahat ng panahong ito at makatagpo na sana ng baksin para sa COVID-19. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoong Hesus, punan mo kami ng iyong Espiritu upang makapagbigay patutuo kami sa aming pananampalataya at papurihan namin ang Diyos Ama, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ang kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at pagdangal ang Diyos pagpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ang kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at pagdangal ang Diyos pagpakailanman.
Panalangin ng mga kapatid, ito pa ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Ang gapinawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapuriya at karangalan, sa ating kagagaling at ang buo niyang Iglesia Banal. Tanggapin mo ng buong awa ang mga handog na ito bilang tanda ng aming pagsang-ayon sa iyong kalooban. Ang aming paglilingkod sa iyo ay matungo sana sa iyong karangalan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at patuwid ang kupatagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong mga banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Jesucristo aming Panginoon. Siya ang tunay at walang hanggang pari na nagtatag ng sakripisyo nito na panghabang panahon. Inaalay niya ang sarili bilang handog sa kaliligtas ng tao at inutusan kayong mag-alay ng haing ito bilang pag-alaala sa Kanya upang sa pagkain ng tinapay na nagbibigay buhay sa banal na piging na ito ay may pahayag namin ang Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya kasama ng makapal ng mga anghel sa kalangitan ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, 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 Panginoon Diyos Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nabalito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat pinarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at tumaasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos sa mga makapangyarihan,
Ikaw ay pinupuri at ipinagdarahal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming kasalanan, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahingulo sa tukso, at dahil mo kami sa nilang masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiya na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ang sumainyo rin. Pagbigyan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Makapalan tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita ko lang ay gagaling na ang aming kaluluwa. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang
nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Manalangin tayo. O Panginoon, naway magtubad sa amin ang ipinahihiwatig at ipinagkakaloob ng iyong mga sakramento. Isinasamo namin na iyong sinasampalatayanan namin ay matangkubalang araw sa piling mo, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Pinabawasan ako yung mga restrictions sa atin ngayon. Ito simbahan natin ay pwedeng 200 na sa isang misa. Yung malalaking simbahan ay pwedeng 300. Pero yung mga pag-awit ay nililimitahan pa rin. Kaya sana ipagpatuloy natin na ang panalangin natin na pagpatuloy na sana na maging maayos ang lahat para sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayong mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inasam, hanggat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ang mamalaki sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ang mamalaki sa'yo. Nais ko